Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 571, Kabanata 571, Pagpasok sa Capital City Martial Arts Association. Isa. Tinitigan ng mabuti ni Bobby Aguilar ang video, ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Direktang sumabog ang isang nakakatakot na nakamamatay na layunin. Ang walang katulad na matinding intensyon ng pagpatay na ito ay nagpadala sa lalaking may bigot at iba pa na lumipad palayo. Emily. Nanginginig si Bobby Aguilar, ang kanyang mga mata ay pulang-pula, tila isang mabangis na hayop na nawalan ng pagkatao. Kaibigan ko, masyado kang nakakatakot. Mabilis na tumalon sa gilid ang lalaking may bigot sa takot na maapektuhan. Kinuha ni Bobby Aguilar ang kanyang telepono at agad na tinawagan ang nagpadala ng text message. Mabilis na sinagot ang tawag, at isang medyo pamilyar na boses ng lalaki ang nagmula sa kabilang side. Sino ka? Paano mo nakuha ang video na ito? At nasaan si Emily ngayon? Umungol si Bobby Aguilar sa mga tanong. Isang maingat na boses ang nagmula sa kabilang panig. Sabi niya sa telepono, Bobby Aguilar, si Hugh Taylor. Hugh Taylor, bulong ni Bobby Aguilar. Hindi niya inaasahan na ang tumatawag ay ang ama ni Emily. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang galit sa kanyang puso, at sumigaw siya, Hugh Taylor. Duwag ka, wala ka bang nararamdamang nakikitang naghihirap si Emily? Magiging aso ka na ba ni Keelan Taylor habang buhay? Sa pagharap sa pang-iinsulto ni Bobby Aguilar, hindi nagalit si Hugh Taylor. Mataimtim niyang sinabi, Bobby Aguilar, wala akong ibang pagpipilian. Ang kapangyarihan ni Keelan Taylor ay palaging malakas, at matagal na niyang pinaplano na maging pinuno ng pamilya Taylor. Ngayon, ako ay na-marginalized, at bagamat isa ako sa apat na gumagawa ng desisyon ng pamilya Taylor, ako ay talagang isang papay na halos walang kapangyarihan. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, naghihintay na magpatuloy si Hugh Taylor. Nagpatuloy si Hugh Taylor, dahil si Keelan Taylor ang naging pinuno ng pamilya Taylor, wala na siyang pakialam sa buhay at kamatayan ni Emily. Sa pagkakataong ito si Emily ay kinuha ng Capital City Martial Arts Association, at walang pakialam si Keelan Taylor. Walang sinuman sa buong pamilyang Taylor ang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Emily at kung anong sitwasyon ang kinakaharap niya. Nakuha ko ang video na ito sa halos pagkaubos ng lahat ng aking koneksyon. Puno ng lungkot at sakit ang tono ni Hugh Taylor, kahit bahagyang nanginginig. Bobby Aguilar, binabawi ko ang pagtatangi ko sa iyo, nanginginig na sabi ni Hugh Taylor. Mayroon lang akong isang anak, si Emily, at ikaw lang ang maaasahan ko. Bobby Aguilar, mangyaring iligtas si Emily sa lahat ng mga gastos. Nakikiusap ako sa iyo. Sa puntong ito, sa wakas ay hindi napigilan ni Hugh Taylor na umiyak ng mahina sa telepono. Malamig ang mukha ni Bobby Aguilar, galit na galit. Huminga siya ng malalim at sinabing, You don't have to say it. Kahit anong mangyari, ililigtas ko si Emily. Matapos ibaba ang pangungusap na ito, ibinaba ni Bobby Aguilar ang telepono. Huminga siya ng malalim, ngunit mahirap pa ring pigilan ang galit sa kanyang puso. Lalaki na may bigot, dalhin mo itong dalawa sa Divine Alchemist Pavilion. Inilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang Elder Token at ibinigay ito sa lalaking may bigot. Matapos matanggap ang token, ang lalaking may bigot ay hindi napigil ang lumiwanag, at ngumisi, Kaibigan ko, ito ang Elder Token ng Divine Alchemist Pavilion. Hindi ka ba natatakot na kunin ko ang token at tumakbo? O gumawa ng masama dito? Malamig na tiningnan siya ni Bobby Aguilar, at sinabing, kung gayon, papatayin kita. Ang lalaking may bigot ay nanginginig, inilibot ang kanyang mga mata, at sinabing, joke lang, hindi na kailangang maging masyadong emosyonal. Nga pala, anong gagawin mo? May sasabihin ako sa'yo. Misteryosong sabi ng lalaking may bigot. Sa puntong ito, yumuko siya at bamulong, ito ay isang pangunahing sikreto. Kahit ang Capital City Martial Arts Association ay hindi pa ito alam. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar, pupunta ako sa Martial Arts Association. Walang mas mahalaga kaysa iligtas si Emily. Emily. Hinaplos ng lalaking may bigot ang kanyang baba. Malinaw, narinig niya ang pangalan ni Emily Taylor.
Ang bida ay palaging nahuhulog sa kagandahan, ang bulong ng lalaking may bigot. Walang mood si Bobby Aguilar na makinig sa kanyang kalokohan. Sa tuwing naiisip niya ang eksena sa video, kumikirot ang kanyang puso. Capital City Martial Arts Association. Mariing itinikom ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling ito, umabot sa sukdulan ang kanyang puot. Hindi lang laban sa Capital City Martial Arts Association kundi pati na rin sa pamilya Taylor. Papatayin kita, papatayin kita. Halos magdikit ang ngipin ni Bobby Aguilar. Nang gabing iyon, dumiretso siya sa airport at tinungo ang Capital City. Bilang pinakamakapangyarihang organisasyon sa mundo ng martial arts ngayon, halos walang nang-ahas na hamanin ang Capital City Martial Arts Association. Kahit papaano sa mundo ng martial arts, walang pipiliing saktan ang Capital City Martial Arts Association. Gayunpaman, walang sino man ang mag-aakala na ang isang binata ay nag-iisang patungo sa Capital City Martial Arts Association. Sa madaling araw, tahimik ang lugar sa labas ng Capital City Martial Arts Association. Ngunit sa loob ng katahimikang ito, nagkaroon ng tensyon. Sige, oras na para sa shift. Dalawang tao ang lumabas mula sa Capital City Martial Arts Association. Ang dalawa naman ay humikab at sinabing, matagal na akong inaantok, kayo na ang bahala. Sa malapit na inspection, ang iilang door guard na ito ay nasa peak form of Grandmaster. Sapat na ito upang masaksihan ang lakas ng Capital City Martial Arts Association. Binabantayan nila ang pinto, na talagang nakatayong bantay lang, dahil walang sino man ang nagtangkang pumasok sa Capital City Martial Arts Association sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang direktang lumakad patungo sa pasukan. Ang kanyang katawan ay puno ng mamamatay tao na espiritu, at kahit na mula sa milya-milya ang layo, isang matinding lamig ang mararamdaman. Sa kabila ng pag-iisa, ipinakita niya ang kapangyarihan ng isang hukbo. Sino ka? Tumigil ka. Agad namang sumigaw ang dalawang security guard na ito. Malamig ang mukha ni Bobby Aguilar, at hindi siya umimik. Tumigil ka. Galit na galit ang dalawang lalaki, sabay na humakbang pasulong. Ito ang mahalagang lugar ng Capital City Martial Arts Association. Walang sino man ang pinapayagang lumapit. Kung ayaw mong mamatay, magwala ka. Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar ang dalawang lalaki at sinabing, umalis kayo sa harapan ko. Nagkatinginan ang dalawang lalaki, saka malamig na tumawa, I see you've lost your wits. Alam mo ba kung saan ito? Ito ay, smack. Bago pa siya makatapos magsalita ay nabasag ang ulo niya ng suntok. Namutla agad ang mukha ng ibang security guard, at nanginginig ang katawan. Ikaw, lumabas ka. Isang salita lang ang binigkas ni Bobby Aguilar. Hindi na naglakas loob na magsalita pa ang security guard at tumalikod na lang at tumakbo. Walang sinabi si Bobby Aguilar, at dumiretso sa Capital City Martial Arts Association. Ito ang unang pagkakataon ni Bobby Aguilar na pumasok sa Capital City Martial Arts Association, at sa sandaling pumasok siya, nakaramdam siya ng matinding pang-aapi. Kabanata 572, Kabanata 572:1 laban sa 6. Ang istruktura ng buong Capital City Martial Arts Association ay lubhang komplikado. Sa halip na ang kadakilaan ay maaaring isipin, ito ay sa katunayan isang lugar na natatakpan ng kadiliman. Ang unang bagay na nakilala ng mga mata ay isang mahabang koridor, na sinundan sa ilang sandali ng isang malaking bulwagan. Ilang silid ang nasa gilid ng espasyong ito, bawat isa ay may marka ng iba't ibang ranggo. Ang karaniwang matahimik na Capital City Martial Arts Association ay nakatanggap ng hindi inaasahang bisita ngayon. Inilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang banal na sentido, sinusubukang hanapin si Emily Taylor. Gayunpaman, sa sandaling binuksan niya ang kanyang banal na kahulugan, ang kanyang ekspresyon ay naging medyo mahirap. Isang malakas, mapang-ipong aura ang nagmula sa malalim na dulo ng Capital City Martial Arts Association. Ang aura na ito ay masigasig na magulo, na binubuo ng hindi bababa sa daan-daang iba't ibang enerhiya.
Kasama nila ang peak form of Grandmaster, half-step Martial Marquis, Military Marquis, at posibleng mas malalakas na Cultivator. Ang gayong magulong pinaghalong aura ay naging halos imposible para kay Bobby Aguilar na mahanap si Emily Taylor, na isang ordinaryong tao lamang sa mga magsasaka na ito. Sploosh! Maya-maya lang, maraming figure ang biglang lumitaw sa harapan niya. Ang mga individual na ito ay nakasuot ng puting damit, bawat isa ay nagmumula sa isang masigla at nakakatakot na aura. Bukod dito, ang kanilang mga damit ay minarkahan upang ipahiwatig ang kanilang natatanging mga posisyon. Sino ang nang-ahas na lusubi ng Capital City Martial Arts Association? Isang malupit na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kailaliman. Kasunod nito, isang nag-iisang figure ang dahan-daang lumakad pasulong. Sa sandaling lumitaw ang figure, ang lahat ay mabilis na gumawa ng paraan at sama-samang umungal, President Holmes. Ang figure ay walang iba kundi si Emerson Holmes. Habang naglalakad siya papunta sa karamihan, handang magsalita, bahagyang nagbago ang mukha niya. Bobby Aguilar. Ungol ni Emerson Holmes, kumunot ang noo. Then he sneered, nawala ka na ba? Pupunta sa Capital City Martial Arts Association para pumatay. Sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi? Nang makita si Emerson Holmes, hindi napigilan ang mamamatay tao na espiritu ni Bobby Aguilar. Isinisigaw niya ang kanyang galit sa langit, at ang temperatura sa silid ay bumagsak kaagad. Ramdam ang matinding balak na pagpatay, lahat ng tao sa silid ay hindi maiwasang manginig sa takot. Maging si Emerson Holmes ay nagiba ang kutis. Emerson Holmes. How dare you ipriso Emily Taylor? Nanginginig si Bobby Aguilar sa galit na galit, ang kanyang mga mata ay lumundag na may dugong mga ugat. Ang kanyang nakakatakot na aura ay nagpalakas ng loob ng mga nasa paligid niya na huwag humakbang palapit. Nang marinig ang mga salitang ito, namuti ang mukha ni Emerson Holmes. Tumango siya, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sino ang maglalakas loob na ay pakulong ang batang may bahay ni Taylor? Shut the hell up! Napaungol si Bobby Aguilar sa galit at ang kanyang matalim na sigaw ay agad na nagpagulong sa buong Capital City Martial Arts Association. Ang kalahating hakbang na Martial Marquis at mga Grandmaster na naruroon, ay direktang nabigla hanggang sa punto ng pagsusuka ng dugo. Maging si Emerson Holmes ay nakakaramdam ng matinding pressure. Bobby Aguilar, saan mo narinig ang kalokohang ito? Sinubukan ni Emerson Holmes ang kanyang makakaya upang itago ang kanyang pagkabigla at magmukhang kalmado. Wala akong balak makinig sa kalokohan mo. Humakbang si Bobby Aguilar palapit kay Emerson Holmes. Kung hindi mo siya ibigay ngayon, papatayin ko kayong lahat. Si Emerson Holmes ay likas na umatras, at pagkatapos ay umungal sa galit, Bobby Aguilar. Buksan ang iyong mga mata at tingnan kung nasaan ka. Ito ang Capital City Martial Arts Association, hindi isang lugar kung saan maaari kang kumilos ng walang pakundangan. Pumunta ka sa impyerno. Si Bobby Aguilar ay umungal sa galit, ang gintong liwanag ay lumabas mula sa kanyang kamao, at marahas niyang sinuntok si Emerson Holmes. Ang nakakatakot na inner strength ay direktang nagpalipad sa mga tao, at nagpagulong sa buong Capital City Martial Arts Association. Ang suntok na ito ay halos basagin ang kawalan sa nakakatakot na kapangyarihan nito. Nang makita ang suntok na ito, biglang nagbago ang kutis ni Emerson Holmes. Kahit na naabot na rin niya ang Military Marquis realm sa puntong ito, wala siyang balak makipaglaban sa harap ni Bobby Aguilar. Habang pinagmamasdan ng kamao na lumalapit sa kanya, lalong sumama ang mukha ni Emerson. Boss! Sa sandaling iyon, isang higanteng kamay ang palihim na nag-abot mula sa dilim. Ang higanteng kamay na ito, na puno ng lakas ng panloob, ay nabangga sa kamao ni Bobby Aguilar. Boom! Ang malaking tunog ay agad na sumabog, at ang nakakatakot na Chi Jin ay direktang nagtulak sa lahat pabalik. Malamig ang mukha ni Bobby Aguilar habang mahigpit na nakatingin sa kaibuturan ng Capital City Martial Arts Association. Walang respeto ang mga kabataang ito. Isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa kailaliman. Talaga, isang Martial Marquis lang na nangangahas na gumawa ng gulo sa Capital City Martial Arts Association.
May isa pang boses ang sumingit. First, maraming taon na ang nakalipas nang may taong naging ganito kayabang. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar, kung sino ka man, lumabas ka. Huwag kang magtago na parang Black Tortoise. Bago siya matapos magsalita, 6 na figure ang lumabas mula sa dilim. Lahat silang 6 ay nakasuot ng white robes, ngunit ang kanilang mga damit ay walang mga karakter sa kanila. Isang sulyap ay nagsiwalat na silang 6 ay nasa military marquee realm. Mr. Holmes, sino ang taong ito, na nang-ahas gumawa ng kaguluhan sa Capital City Martial Arts Association? Mahinahong sabi ng isa sa kanila. Sinulyapan siya ni Emerson Holmes at malamig na sinabi, siya si Bobby Aguilar, inuutusan kitang hulihin siya kaagad. Tumawa ang 6 na tao, huwag kang mag-alala Mr. Holmes, kahit wala ang iyong mga salita, hindi namin siya pababayaan. Habang nag-uusap sila, unti-unting kumalat ang aura ng 6 na Martial Marquee. Ang 6 na ito ay hindi ordinaryong Martial Marquee. Ang bawat isa ay may lakas na higit sa third-rank military marquee. Samantalang si Bobby Aguilar ay isa lamang first-rank military marquee, kaya natural na hindi nila siya sineseryoso. Bata, mas gugustuhin mo bang sumama sa amin ng tahimik sa bilangguan, o hahabulin ka namin sa pagpapasakop bago ka itapon? Ngumisi ang isa sa kanila. Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar ang 6 na lalaking ito, humakbang palabas, at ang gintong liwanag ay sumabog sa isang iglap. 6 lang na Martial Marquee, dalhin mo na. Ano ang dapat kong katakutan, Bobby Aguilar? Si Bobby Aguilar ay umungal ng mabangis, na nagpapakita ng isang hindi magagapi na poster. Walang alam sa kamatayan. Ang isa sa kanila ay malamig na sumangot, ang kanyang figure ay biglang nawala, at pagkatapos ay isang kamao ang hamampas kay Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar ay umungal, ang kanyang ginintoang kamao ay naglalaman ng isang puwersang nakakawasak sa mundo, at bigla siyang nadurog pataas. Boom! Ang lahat ng iba ay nakakita ay isang gintong liwanag at nakadama ng isang mamamatay tao na espiritu sa lahat ng dako. At sa sumunod na segundo, nakita nila ang isang figure na direktang natangay. Ang kanyang katawan ay napuno ng hindi mapigil na dugo, ang kanyang mga laman ay nabasag, ang kanyang kamao ay direktang naging pulbos. Sa pagbabalik tanaw kay Bobby Aguilar, ang kanyang aura ay umaalingaw-ngaw, napuno ng init ng labanan, na nagpapakita ng kanyang hindi magagapi na poster ng walang anumang reserbasyon. Nang makita ito, ang mukha ng lahat ay hindi maiwasang bahagyang magbago. Ang ilalim ng puso ni Emerson Holmes ay tumaas sa isang nakakagulat na alon. Ang lakas ni Bobby Aguilar ay lampas sa kanyang imahinasyon. Kakatungtong pa lang niya sa ranggo ng Martial Marquee ngunit mayroon na siyang nakakatakot na kapangyarihan sa labanan, maiisip na lamang ng isa ang kanyang lakas sa hinaharap. Isa-isang nangyayari ang pinakakinatatakutan niya. Umungol si Bobby Aguilar, halika, papatayin ko ang sinumang magtangkang pigilan ako ngayon. Sa kanyang dagandong, tila nilalamon niya ang mga bundok at ilog, na ipinapahayag ang kanyang sarili na pinakamataas. Bakas sa mukha ng 6 na miyembro ng Capital City Martial Arts Association ang pagiging solemnidad. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang pumasok sa Capital City Martial Arts Association, mayroon siyang ilang mga kakayahan. Malamig na sabi ng isa sa kanila. Third kuya, okay ka lang. Tinulungan nila ang marquee na pinalipad ni Bobby Aguilar. Ako, ayos lang ako. Pinunasan ng ikatlong kapatid ang dugo at pilit na umiling. Emerson Holmes, sino ba talaga ang lalaking ito? Paano magkakaroon ng ganoong kapangyarihan ang isang first-rank military marquee? Tumingin si third brother kay Emerson Holmes. Sinulyapan siya ni Emerson Holmes at ngumuso, kahit ang mga nakatataas ay napansin siya. Ano sa tingin mo? Kung mapapabagsak mo si Bobby Aguilar ngayon, tiyak na gagantimpalaan ka ng mga nakatataas. Kabanata 573, Kabanata 573, Bilangguan ng Asosasyon. Pagkarinig nito ay sabay na tumanggo ang 6. Tinitigan nila si Bobby Aguilar ng seryosong tingin at humakbang. Ang pangatlong numero, na nasa bingit ng pagbagsak mula sa suntok ni Bobby Aguilar, ay sumunod din.
Sa pagharap sa anim na marquee, si Bobby Aguilar ay hindi nagpakita ng takot. Sa kabaligtaran, kumukulo ang kanyang dugo na may matinding hanggarang lumaban. Boom! Habang ang anim ay nagmumuni-muni, si Bobby Aguilar ang gumawa ng unang hakbang, ibinato ang kanyang kamao. Inilunsad ni Bobby Aguilar ang Absolute Beginning Sacred Fist. Ang nakakatakot na gininto ang liwanag ay katulad ng paglunok sa kalangitan, at ang napakatinding Chijin ay nagpamutla sa anim na tao sa takot. Ang anim na marquee ay hindi nang ahas na maliitin siya at sinubukang gamitin ang kanilang mga diskarte upang harangan si Bobby Aguilar. Ngunit sa sandaling ito, si Bobby Aguilar ay nasa pinakamataas na espiritu ng pakikipaglaban, ang kanyang suntok ay hindi mapigilan, at ang enerhiya na ginawa nito ay lampas sa imahinasyon. Ang lahat ng mga diskarte ay nabasag sa isang iglap, ang nakakatakot na gininto ang liwanag ay tumagos sa anim na tao, na nagpabalik sa kanilang lahat ng ilang hakbang. Napakalaking lakas ng pakikipaglaban. Bulalas ng isang tao. Ang taong ito ay hindi isang karaniwang marquee, dapat kayong lahat ay magsama-sama at sugpuin siya kaagad. Si Emerson Holmes ay sumigaw sa gilid, kung tayo ay itutulak pabalik sa ating pintuan, ang katayuan ng Capital City Martial Arts Association ay banta. Siyempre, naiintindihan namin, malamig na sagot nila. Pagkatapos, ang pinakamatanda sa anim ay nanguna at sumigaw, isang nakakatakot na lakas ng panloob na nagtipon sa kanyang kamao. Sa isang iglap, ang kanyang kamao ay napuno ng matunog na dragon chant, isang sinag ng liwanag na napalitan ng isang divine dragon, na nagpapaliwanag sa buong Capital City Martial Arts Association. Mamatay. Umungol ang amo, biglang nawala ang kanyang katawan, at sa sumunod na segundo ay nasa itaas na siya ni Bobby Aguilar. Naghahanap ng kamatayan. Nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar, at dumiretso ang kanyang mabangis na kamao para salubungin ito. Si Bobby Aguilar, ngayon sa galit na galit, ganap na tinalikuran ang depensa, hinarap ang kalaban sa lahat ng kanyang Chijin. Depende lamang sa kanyang walang kapantay na pisikal na katawan, ang mga galaw ni Bobby Aguilar ay malaki at masigla, kasama ang lahat ng gintong liwanag na natipon sa kanyang kamao. Isang suntok lang ang nagbigay sa lahat ng matinding krisis. Boom! Sa sandaling nagbanggaan ang mga kamao, ang Condensed Divine Dragon ay agad na bumagsak. Sinabayan ng sunod-sunod na tunog ng mga buto, direktang napaatras ang amo. Ang nakakatakot na suntok ay hindi tumigil doon, ngunit sa halip ay sumugod sa kanya. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago ng mukha ng amo, at gusto niyang tumakbo, kahit masakit ang kanyang katawan. Nang makitang hindi kanais-nais ang sitwasyon, ang iba ay sabay-sabay na nag-activate ng kanilang mga diskarte, sinusubukang harangan ang mga galaw ni Bobby Aguilar. Ngunit si Bobby Aguilar, nakasalukuyang nasa espiritu upang iligtas ang isang tao, ay walang isip na makisali sa kanila at sa makatuwid ay nag-trigger ng kanyang saintly body skill, ganap na napabayan ang kanilang mga diskarte, at hinayaan ang nakakatakot na si Chijin na tamaan ang kanyang sarili. Ang isang pares ng mga diskarte ay hindi napigilan ang pagsulong ni Bobby Aguilar sa kalahating hakbang. Hinawakan niya ang kanyang golden fist at itinulak pasulong. Nagsikip ang mga mag-aaral ng amo, at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Hindi. Huwag. Hindi napigilan ng amo na mapasigaw sa sobrang takot. Pero bibigyan kaya siya ni Bobby Aguilar ng pagkakataon. Ang nakakatakot na suntok na ito ay dumiretso sa mukha ng amo. Boom! Sa isang suntok, diretsyong nabasag ang ulo ng amo. Isang marquee ang namatay ng ganyan. Walang inaasahan na ang isang marquee ng Capital City Martial Arts Association ay magiging napaka-vulnerable sa harap ni Bobby Aguilar. Nakaramdam ng takot ang lahat, tumitibok ang kanilang mga puso. Hindi maganda, umatras kaagad. Napagtanto ang katakutan ni Bobby Aguilar, nagkatinginan sila, tumalikod, at gustong umalis. Gusto mo nang umalis, huli na. Sumigaw si Bobby Aguilar, pinadyak ang kanyang paa, at agad na kumalat ang heavy falling space. Ang mga galaw ng lahat ay biglang nahigpitan, at ang kanilang mga bilis ay bumaba ng husto. Ang gininto ang liwanag sa katawan ni Bobby Aguilar ay naging mas maningning,
halos nagpapaliwanag sa buong Capital City Martial Arts Association. Ano itong glow? Parang may pilit na pumapasok sa Capital City Martial Arts Association. Sa isang sandali, kahit na ang mga nasa loob ng bilangguan ay naramdaman ang napakalakas na aura na ito. Boom! Isang napakalaking palad ang lumitaw ng wala saan, naglabas ng gininto ang liwanag na napakaliwanag na ang lahat ay kailangang dulang ang kanilang mga mata. Bang! Ang mga hindi makaiwas dito ay diretsyong binagsak sa lupa, bakas ng nakikitang mga bitik ang kanilang mga katawan. Lahat, mabilis na humanap ng paraan para makatakas. Sigaw ni Emerson Holmes. Alam namin, Emerson, tumahimik ka na lang. Ang karamihan ng tao ay nabalisa sa pagkagalit, nagmumura ng husto. Sino ang mag-aakala na si Bobby Aguilar ay magkakaroon ng gayong pambihirang kapangyarihan sa pakikipaglaban? Pabayaan ang kawalang takot na ipinakita ni Bobby Aguilar, sa kabila ng banta ng Capital City Martial Arts Association. Sa sandaling ito, may naglabas ng isang mahiwagang artifact. Ang artifact ay nagpapalabas ng banayad na enerhiya, na kumakalat sa bawat direksyon. Sa paglitaw ng artifact na ito, ang heavy falling space ni Bobby Aguilar ay direktang nabasag. Nakahinga naman ang grupo at agad na tumakbo. Maaari talaga nilang sirain ang heavy falling space ko. Gaya ng inaasahan mula sa Capital City Martial Arts Association. Si Bobby Aguilar ay walang humpay na humahabol mula sa likuran. Agad niyang ipinakita ang kanyang shrinking ground into an inch technique at hinabol sila. Habang pinagmamasdan ng tumatakas na 6 na lalaki, nanliit ang mga mata ni Bobby Aguilar, at dumiretso siya kay Emerson Holmes. Ang layunin ni Bobby Aguilar ay hindi pumatay kundi iligtas ang isang tao. Sa grupong ito, alam lang ni Bobby Aguilar na si Emerson ang vice-presidente. Dapat alam niya ang kinaroroonan ni Emily. Nang makitang papalapit si Bobby Aguilar, natarante si Emerson. On the verge of breaking, he cursed, "Why the fuck are you after me? Ang daming tao, bakit mo ako hinahabol?" Ngunit hindi nito mapipigilan si Bobby Aguilar. Maya-maya, nasa harap na siya ni Emerson. Diretso niyang itinaas ang kanyang mga kamay, hinawakan ang lalamunan ni Emerson, at itinaas siya sa ere. Magsalita ka, nasaan si Emily? Galit na umuungal si Bobby Aguilar. Si Emerson, habang ang kamay ni Bobby Aguilar ay nakapalibot sa kanyang lalamunan, ay mukhang nababalisa. Ikaw muna ang bumitaw sa akin. Masakit na sabi ni Emerson. Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar si Emerson, pagkatapos ay niluwagan ang pagkakahawak niya, at bumagsak si Emerson sa lupa. Snap! Nang si Emerson ay nakahinga na ng maluwag, isang nakakapasong sakit ang dumaan sa kanyang ibabang binti. Pinitik ni Bobby Aguilar ang kanyang mga daliri, agad na nabasag ang tuhod ni Emerson. Isang masakit na hiyawan ang umalingaw sa buong Capital City Martial Arts Association. Siya ay basang-basa sa malamig na pawis, at ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Magsalita ka, nasaan si Emily? Malamig na tinitigan ni Bobby Aguilar si Emerson. Tumingin si Emerson kay Bobby Aguilar na may mga ngiping nagngangalit. Gusto mong makita si Emily Taylor, tama? Sige, ihahatid na kita sa kanya. Kung may lakas ka ng loob, sumunod ka sa akin. Cut the fucking crap. Sinampal ni Bobby Aguilar ang mukha ni Emerson ng isang sampal. Si Emerson ay hindi kailanman nakaranas ng gayong kahihiyan. Kumunot ang kanyang noo, ngunit hindi siya naglakas loob na kumawala. Bobby Aguilar, let me tell you, hindi ganoon kadaling makapasok sa Capital City Martial Arts Association. Pagsisisihan mo ito. Pilit na bumangon si Emerson sa lupa. Inakay niya si Bobby Aguilar, hakbang-hakbang, papasok sa lugar. Ang mga mata ni Emerson ay kumislap ng bahid ng lamig, lihim siyang nanunuya sa kanyang puso, ang bilangguan ay puno ng mga mahiwagang artifact. Kung maglakas loob kang pumasok, walang alinlangang mamamatay ka. Si Bobby Aguilar ay hindi isang tanga. Alam niya na ang Capital City Martial Arts Association ay hindi magiging ganoon kasimple. Ngunit sa pag-iisip sa pagdurusa ni Emily sa bilangguan, naramdaman ni Bobby Aguilar ang sakit na parang mga hiwan ng kutsilyo,
na walang pakialam sa anumang panganib na naghihintay. Kabanata 574, Kabanata 574, Nagkakilala ang lovers. Pinamunuan ni Emerson Holmes si Bobby Aguilar, patungo sa mas malalim. Mahaba ang koridor, at ang mga binti ni Emerson Holmes ay nag-iwan ng mga bahid ng dugo sa sahig. Maya-maya, nakarating silang dalawa sa isang malaking pinto. Ang pinto ay tila nangangailangan ng isang lihim na pamamaraan upang mabuksan, at bilang vice-presidente, si Emerson Holmes ay natural na may awtoridad. Tumayo siya sa pintuan, itinaas ang palad, at dahan-daang inilagay sa pintuan. Pagkatapos, may kumislap mula sa kanyang kamay, at sa ilang sandali, marahang bumukas ang pinto. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kamay ni Emerson Holmes, malamig ang boses, paano mo nabuksan ang pintong ito? Sabihin mo sa akin. Malamig na sinabi ni Emerson Holmes, Bobby Aguilar, mas mabuting huwag kang sumubok ng kahit ano sa pintong ito. Kahit hawakan mo ang kamay ko, wala namang silbi. Sa sandaling mamatay ako, ang lihim na pamamaraan sa aking kamay ay maglalaho. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Nalaman ng maldito na si Emerson Holmes ang kanyang mga intensyon. Hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar, sa halip ay sinipa si Emerson Holmes, na agad na natisod sa kulungan. Pagpasok pa lang niya sa kulungan, naramdaman ni Bobby Aguilar ang malakas na presensya. Sa isang sulyap, may mga Grandmaster, half-step martial marquises, at kahit na maraming nilalang sa military marquis realm sa bilangguan. Kita mo, kahit ang martial marquises ay maaaring makuha ng Capital City Martial Arts Association. Pagbabanta ni Emerson Holmes habang nagsasalita. Sa kanyang sinabi, agad siyang sinampal ni Bobby Aguilar sa bibig. Isang malakas na tunog ng pa ang umalangaw-ngaw sa buong kulungan. Agad na duguan ang bibig ni Emerson Holmes, at hindi na siya makapagsalita. Masyado kang nagsasalita, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Si Emerson Holmes ay labis na nagalit ngunit wala siyang magawa. Magandang hit. Ang nasa sabik na sigaw mula sa kulungan. Emerson Holmes, hindi mo inaasahan na makikita mo ang araw na ito, hahaha. Matapang, patayin mo na lang siya ng ganito. Galit na galit si Emerson Holmes, baka sa kanyang mga mata ang galit. Pagkatapos, nakita niyang ibinaling ni Emerson Holmes ang kanyang palad at may lumitaw na token sa kanyang kamay. Itinaas ni Emerson Holmes ang token, at may umiikot na liwanag sa kanyang palad. Ilang sandali pa, ang bilangguan ay napuno ng mahigpit at marilag na liwanag. Kaagad pagkatapos, isang alon ng hiyaw ang napuno sa buong bilangguan. Napaluhod ang mga tao, sa hindi matiis na sakit, kasama ang ilang martial marquises. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Ang Capital City Martial Arts Association ay talagang hindi simpleng organisasyon, isang token lang ang nagawang gawin ng isang martial marquis na hindi makatayo. Eksakto kung gaano kalaki ang nakatagong lakas ng asosasyong ito, ay hindi maisip. Malamig na sumangot si Emerson Holmes at ipinagpatuloy niya si Bobby Aguilar pasulong. Sa buong daan, maraming tao ang nang-aabuso kay Emerson Holmes, ngunit wala na siyang balak na bigyang pansin pa sila. Nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na pag-aalala sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang bilangguan ay isang kritikal na lokasyon ng Capital City Martial Arts Association, at ngayon ay isang dayuhan ang pumasok. Kapag nalaman ito ng mga nakatataas, tiyak na mapaparusahan siya. Nakikita mo ba ang pintuan sa unahan? Itinuro ni Emerson Holmes ang isang malaking itim na tarangkahan sa hindi kalayuan. Iluwa mo na lang, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Ngumisi si Emerson Holmes, kung ano ang nakalock doon, higit pa sa isang martial marquis. Isang nilalang na nakahihigit sa isang martial marquis. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Hindi kaya nakakulong ang isang martial saint sa likod ng malaking pintong iyon? Ang Capital City Martial Arts Association ay maaari pang magpakulong ng isang martial saint. Stop bluffing, you think I would believe that? Mabilis na inalis ni Bobby Aguilar ang kanyang sariling mga iniisip. Ignorante. Malamig na napangiti si Emerson Holmes. Si Bobby Aguilar, na hindi mapakali sa puso,
ay sumulyap kay Emerson at nagtanong, hanggang kailan? Huwag kang magmadali, si Emily Taylor ang miss ng pamilya Taylor. Naturally, we need to arrange a unique cell for her, sabi ni Emerson. Ang mga labi ay pumulupot sa tila sarkastikong ngiti. Si Bobby Aguilar ay nanatiling tahimik, ngunit ang galit ay lalong umuusok sa loob niya. Hindi niya maisip ang mga paghihirap at pagpapahirap na kailangang tiisin ng batang si Emily Taylor, na ipinanganak sa isang maharlikang pamilya. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay hindi mabata para kay Bobby Aguilar. Nandito na tayo. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang selda ng bilangguan. Ang bilangguan ay natatakpan ng mga patong-patong na bakal na pinto, na ginagawang imposibleng makita kung ano ang nasa loob mula sa labas. Bobby Aguilar, hindi mo ba gustong makita si Emily Taylor? Hehe, sana hindi ka magsisi, sabi ni Emerson na may bahid ng kalupitan. Cut the crap! Si Bobby Aguilar ay umungal sa galit. Nang walang karagdagang komento, itinaas ni Emerson Holmes ang kanyang palad at inilagay ito sa tarangkahan. Dahan-daang bumukas ang gate. Isang malaking bakal na hola ang dumating sa paningin ni Bobby Aguilar. At si Emily Taylor ay nakalok sa loob ng mismong hola. Ang lahat ay tulad ng ipinapakita sa video ng mensahe. Si Emily Taylor ay ginapos ng mga chain na hugis tubo. Ang kanyang katawan ay nakabitin sa himpapawid, ang kanyang mukha ay mapatla, ang kanyang mga labi ay napuno ng kulay. Bahagyang nanginig ang kanyang mahinang katawan, isang hindi mabata na tanawin para sa sinuman. Emily! Sumigaw si Bobby Aguilar, nanlalaki ang mga mata at galit na galit. Dahan-daang iminulat ni Emily Taylor ang kanyang mga mata. Sa sandaling makita niya si Bobby, isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata, at isang mahirap na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Bobby, bakit ka nandito? Mahinang sabi ni Emily Taylor. Emily, ako, ikaw, sinubukang magsalita ni Bobby, puno ng matinding dalamhati ang kanyang puso. Isang luha ang pamatak mula sa kanyang mata. Sa galit man o lungkot, ang buong katawan ni Bobby ay nanginginig. Huwag kang umiyak, lalaki ang dapat damyugo, hindi umiyak, mahinang sabi ni Emily Taylor. Binasag ng mga salitang ito ang mga depensa ni Bobby. Ang kanyang mga luha ay umaagos na parang sirang dam, walang tigil. Subconsciously, gusto ni Emily Taylor na tapikin ang ulo ni Bobby, para lang madiskubre na nakagapos ang mga braso nito. Emily, ako, ililigtas kita ngayon din. Sabi ni Bobby, medyo galit na galit. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang umiikot na liwanag ang bumabalot dito, at ang lahat ng kanyang chijin ay naayos sa sukdulan nito. Boom! Malakas na hinampes ni Bobby ang hole gamit ang kanyang kamao. Klang! Ang napakalaking resonance ay halos pumutok sa eardrum, ngunit ang hola ay hindi natinag. Bakit nangyayari ito? Bumakas ang takot sa mukha ni Bobby. Lumingon siya at umungol, Emerson, buksan mo na ang gate. Gayunpaman, dahan-daang nawala si Emerson Holmes. Bobby Aguilar, I enjoy mo ang iyong intimate time. Hindi mo siya iligtas, hindi mo iligtas ang sinuman. Umalangaw sa lahat ng direksyon ang nakakatakot na boses ni Emerson. Inabot ni Bobby ang kamay para sunggaban siya, ngunit nalaman niyang unti-unti na siyang naglalaho. Emerson, tanga ka. Umuungol si Bobby sa galit. Ang kanyang ugat sa leeg ay nagpop, at ang kanyang mga mata ay naging dugo pula. Pero wala na si Emerson, nawala na lang bigla. Emily, ako, ililigtas kita. Nagnganga ang mga ngipin ni Bobby. Ang kanyang katawan ay kumikislap ng gininto ang liwanag, at ang Divine Dragon Power ay sumabog sa sandaling ito. Emily, mapagkakatiwalaan mo ako. Ako. Talagang ililigtas kita. Sa isang dagandong, si Bobby Aguilar, na inilabas ang lahat ng kanyang lakas, ay hinampos muli ang bakal na kulungan. Kabanata 575, Kabanata 575, ang galit na si Bobby Aguilar. Ang kamao ni Bobby Aguilar ay hindi kapani-pani walang mabangis, na naglalaman ng halos lahat ng kanyang chijin. Klang! Sa ilalim ng suntok na ito, agad na lumakas ang tunog.
Gayunpaman, ang bakal na kulungan ay nanatiling hindi naapektuhan, hindi gumagalaw kahit kaunti. Paano ito? Mukhang galit na galit si Bobby Aguilar. Hindi niya ito matanggap at sinuntok muli. Isang suntok, dalawang suntok, tatlong suntok. Tuloy-tuloy na umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga kalansing na kumalat sa buong bilangguan. Gayunpaman, ang bakal na kulungan ay nanatiling ganap na hindi naapektuhan. Nagmamadaling hinugot ni Bobby Aguilar ang kanyang tansong espada. Kinagat niya ang sariling daliri, at naghulog ng isang patak ng dugo sa espada. Pagkatapos, hinawakan niya ang tansong espada, mabangis niyang pinutol. Klang! Isa pang malakas na ingay, ngunit wala kahit isang gasgas na lumitaw sa bakal na kulungan. Naubos na ni Bobby Aguilar ang lahat ng kanyang panlilinlang, gamit ang bawat pamamaraan na alam niya, ngunit walang makakapagpayanig sa hola na ito kahit isang pulgada. Paano magiging ganito, na puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Bobby Aguilar? Alam na ang kanyang minamahal ay nagdurusa at walang kapangyarihan, ang sakit na ito ay hindi mailarawan. Lumuhad siya sa lupa, walang tigil ang pag-agos ng luha. Capital City Martial Arts Association. Mga bastos kayo. Ang mga mata ni Bobby Aguilar ay puno ng puot, na umabot sa matinding antas. Ito ay walang silbi. Ang mahinang boses ni Emily Taylor ay nanggaling sa selda ng bilangguan. Tumingin siya kay Bobby Aguilar at ngumiti ng pilit. Kausapin mo na lang ako. Okay. Si Bobby Aguilar ay nagmamadaling tumayo mula sa lupa. Tinitigan niya si Emily Taylor sa selda at nanginginig na nagtanong, Emily, ano ang nangyayari? Bakit ka inaresto ng Capital City Martial Arts Association? Anong gusto nila? Umiling si Emily Taylor. Sa halip na sagutin ang tanong niya, medyo nakahinga siya ng maluwag, hindi ko akalain na aabot ka ng ganito kabilis. Alam mo, sa araw ng pakikipaglaban mo kay Dexter Blair, nabighani mo ang lahat na parang isang bayani. Bobby Aguilar, ang aking pananalig sa iyo ay hindi kailanman nagkamali. Nang marinig ang mga salita ni Emily Taylor, lalo pang nalungkot si Bobby at nakaramdam ng sakit. Talagang ililigtas kita. Kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin, at isang gintong liwanag ang kumikislap sa kanyang daliri, na naglalayong barilin ang kadena kay Emily. Klang! Gayunpaman, ang mga tubo na parang chain ay nanatiling hindi naapektuhan. Bobby, walang silbi, huwag mong sayangin ang lakas mo, nagpupumigla si Emily Taylor na magsalita. Bobby, okay ka lang ba sa oras na ito? Mabilis na sumagot si Bobby Aguilar, oo, ayos lang ako. Ako ay naging isang marky ngayon. Walang makakapatay sa akin. Pinatay ko si Joshua Hess, sinira ang Great Saint Sect, at itinayo ang Green Moon Villa. Susunod, pipilitin ko si Keelan Taylor na magbitiw at durugan ang Capital City Martial Arts Association. Malumanay nang umiti si Emily Taylor, Bobby, anuman ang mga pangyayari, laging protektahan ang iyong sarili. Ibinuka ni Bobby ang kanyang bibig, gustong magsalita ng biglang, isang flash ng liwanag ang lumitaw sa loob ng selda ng bilangguan. Ang makinang na liwanag na ito ay sinamahan ng napakalakas na Chi Jin. Bobby, bilasan mo at umalis ka, kung hindi ka makakaalis, mariing sabi ni Emily Taylor. Umiling si Bobby, ayokong umalis. Boom! Sa sandaling iyon, bumuhos ang liwanag kay Bobby Aguilar, na tumama sa kanyang likuran. Napakalakas ng puwersa, na naging sanhi ng pagdugo ng husto ni Bobby, na nagpasubsob sa kanya sa lupa. Pumunta ka dali. Ang mga mata ni Emily Taylor ay nagpakita ng sakit sa puso na hindi niya maipahayag. Nagpupumiglas, bumangon si Bobby mula sa lupa. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, umiling-iling, ayokong umalis. Gusto kitang iligtas. Walang silbi, bilasan mo at umalis ka na. Ang tono ni Emily Taylor ay puno ng pagmamadali. Ngunit sa pagkakita sa kanilang minamahal na nakakulong, sino ang makatiis na umalis? At saka, para kay Bobby Aguilar, lahat ng ginawa niya ay para kay Emily Taylor. Boom!
Ang sinag ng liwanag na iyon ay muling kumalat, ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa dati, na direktang nagpabagsak kay Bobby Aguilar sa lupa. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat, at ang kanyang 5 viscer at 6 na bituka ay tila naapektuhan lahat. Bagamat hindi masisira ang katawan ni Bobby Aguilar, ang liwanag na ito ay isang hindi mailarawang mahiwagang artifact na direktang nagwasak sa kanyang mga depensa. Muling bumangon si Bobby Aguilar mula sa lupa. Magsasalita pa sana siya, muling sumikat ang sinag ng liwanag. Bastos ka! Si Bobby Aguilar ay umungal sa galit, hinuyam ang kanyang kamao at hinarap ito sa ulo. Boom! Ang banggaan ng mga kamao ay lumikha ng isang malaking pagsabog. Ngunit ang lakas ay napakalakas, at ang katawan ni Bobby Aguilar ay bumagsak ng malakas sa bakal na kulungan. Bilisan mo, lalong nabalisa si Emily Taylor. Rumble. Sa mga sandaling ito, maririnig ang di kalayuan na mga dagandong habang ang pintong bakal ng kulungan ay tila dahan-daang nagsasara. Bobby Aguilar, umalis ka na dito. Tila ginamit ni Emily Taylor ang lahat ng kanyang lakas. Ngayon lang kita, hindi ka pwedeng mamatay, at hindi ka rin pwedeng makulong dito. Bobby Aguilar, hanggat nasa labas ka pa, may pag-asa na mailigtas ako. Pero kung naiwan ka rin dito, wala na akong pag-asa. Nang marinig ang mga salita ni Emily Taylor, lalong naging pangit ang mukha ni Bobby Aguilar. Tama si Emily Taylor, kung makulong siya dito, wala na talagang pag-asa. Ang pinto ay patuloy na nagsara ng dahan-dahan, ang agwat ay lumiliit at lumiliit. Bilisan mo. Ang boses ni Emily Taylor ay may pahiwatig ng pagsusumamo. Napatingin si Bobby Aguilar sa bakal na pinto, pagkatapos ay kay Emily Taylor. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Emily, ilalabas na kita, hintayin mo lang ako. Sa sinabi nito, agad na ginamit ni Bobby Aguilar ang kanyang shrink and ground into an inch technique at sumakay patungo sa main entrance. Ang puwang sa pasukan ay lumaki at lumiit, na nag-iiwan lamang ng sapat na espasyo para sa isang tao. Inipon ni Bobby Aguilar ang lahat ng kanyang lakas, itinulak ang kanyang shrink and ground into an inch technique sa limitasyon. Rumble. Sa huli, si Bobby Aguilar ay halos hindi nakatakas mula sa bilangguan, na dumaan sa pintuan. Sumara ang pinto ng may kalampag. Sa selda ng bilangguan, sa wakas ay nakahinga si Emily Taylor, isang nakakagaan na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nakatayo doon si Bobby Aguilar, ayaw umalis. Ang kanyang mga mata ay nakalok sa pasukan, at ang kanyang mga kamao ay walang kamalay-malay na nakakuyom. Kapisanan ng martial arts sa kabisera. I swear papatayin ko kayong lahat. Nagnganga ang mga ngipin ni Bobby Aguilar. Ang sakit na dinanas ni Emily, babayaran ko ng 1,000, 100 ulit. Bagamat ayaw ni Bobby Aguilar, hindi ito isang lugar para magtagal. Kailangan niyang umalis at humanap ng paraan para iligtas si Emily Taylor. Isang bahid ng gintong liwanag ang dumaan, at mabilis na tumakas si Bobby Aguilar mula sa Capital City Martial Arts Association. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, dumating ang mga reinforcement sa pinangyarihan para sa Capital City Martial Arts Association. Hindi lamang iyon, ngunit ipinaalam din ni Emerson Holmes ang mga nakatataas ng Capital City Martial Arts Association. To think nakatakas talaga siya. Malamig na sabi ng isang matangkad na lalaki. Ang lalaking ito ay pinangalan ng Jordan Richards, isang ika-6 na ranggo na marquis sa Capital City Martial Arts Association, na may hawak na posisyon ng kahalagahan. Higit sa lahat, nagtataglay siya ng ilang top-notch na mahiwagang artifact sa kanyang pagkatao.